Kasunduan sa pagpapakasal, hindi naman ito makakain. CJ, Ikaw ang namamahala, tama ba? ikaw siguro si David, ang walang kamatayang manugang. Inimbita ka ni Ginoong Reyes, nais niyang makipag-usap sa iyo. Sino ang iyong amo? Si Ginoong Reyes, ang pinakamayamang tao sa timog na lalawigan. Si Elena Reyes. Hindi ako makikipagkita sa kanya, at hindi ako magpapakasal. Paalam, may mahalagang bagay akong dapat gawin. Hindi iyan nasa sa iyo. Ay naku, ayaw talaga nilang bumalik ako. Ilang hakbang na lang. Oh, dakilang walang kamatayan. Sa wakas, dumating ka na. Hihihi, bilis. Ihanda agad ang pagkain. Bilis. Tatay, tingnan mo ang kanyang gusot na anyo, hindi siya maaaring maging walang kamatayan, di ba? Mahirap ang buhay sa bundok. Kaya natural lang na siya ay. Medyo gusot ang suot. Kung nakaayos siya ng maayos, iyon ay magiging kainahinala. Dakilang walang kamatayan. Oh, dakilang walang kamatayan. Ito si ang aking anak na si Elena. David. Kumusta? David. Binibining Luna. Dakilang walang kamatayan, maging marangal ka naman. Hoy, Manny Akis ka, naghahanap ka ba ng gulo? Ito ba ang natatanging paraan ng pamilya nyo para maglibang ng mga bisita? Ikaw. Pinatakbo mo siya. Paano naman ang kapatid mo? Sandali, isuksok mo ang espada mo. Dakilang walang kamatayan. Ngayong nakilala mo na siya, hindi ba dapat magpatuloy na tayo sa susunod na hakbang? Ay, nakakahiya naman ito. Hindi siya ang Luna ko. Wala siya roong natatanging pulang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Malaking gulo ito ngayon. Mahihirapan akong i-cancel ang kasunduan. Hindi pa natin nababanggit ang katotohanan sa likod ng pagkalipol ng pamilya ko. Ah, alam ko na. Walang biyanang lalaki ang tatanggap ng isang taong pilit na nagpapabibo. Sa ganitong paraan, ang kasunduan ay matagumpay na mapuputol ng walang nasasaktan. Ako ay isang banal na katawan ng pagpapawalang bisa mula pa sa pagkabata. Gino, hindi ba oras na para sa gabi ng kasal? Ayusin inyo. Dakilang walang kamatayan dahil pumayag ka na, huwag mo nang bawiin ang iyong salita. Ang panlasa ba ng iyong kagalang-galang na pamilya ay palaging kakaiba tulad nito? Bilis. Ang buong pamilya ay magigpit ng pagbabantay. Siguraduhin maayos ang lahat. Opo, Gino. Hoy, teka, hindi ko sinabing ikakasal ako. Nakaposisyon na ang security team, kahit langaw, hindi makakapasok. Handa na ang mga supply. Tinitiyak ang buong enerhiya. Aking mahal na manugang, lahat ay handa na. Ngayon, maaari na ba tayong magsimula ng gabi ng kasal? Baliw, kalimutan mo na. Kahit hindi ko mahanap ang balita tungkol sa aking mga kaaway, kailangan ko munang putulin ang kasunduang ito. Baliw. Nababaliw ka ba? Ginoong Reyes, sa totoo lang. Naparito ako para putulin ang kasunduan. Gusto kong huwag na ituloy ang kasunduan. Anong karapatan mong kausapin ang aking ama ng ganyan? Pawawalan mo ang kasunduan. Niloloko mo ba kami? Anong karapatan mong magsalita sa tatay ko ng ganyan? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, hayaan mo nang umalis ang aking mahal na manugang. Tatay, hindi niya pwedeng pawalan ang kasunduan. Pero hindi ka pwedeng gumamit ng ganyang tono kapag kausap mo ang isang walang kamatayan. Aking mahal na manugang. Dito ka nagkakamali. Ginoong Reyes. Elena, may iba na akong mahal sa puso ko. Huwag kang mag-alala, ipapaalam ko sa buong mundo na ang ating kasunduan ay wala ng bisa. Hindi ito makakaapekto sa iyong reputasyon. Ayos lang, naiintindihan ko. Ako rin. Elena, huwag. Anak, hindi mo pwedeng gawin ito.
Aking mahal na manugang. Ako si Ginoong Ricardo Reyes. Noong lumalaki ako, ang pamilya namin ay napakahirap. Ang nanay ko ay laging nagtuturo sa amin na ang mga anak sa may hirap na pamilya ay maagang natutong maging independente. Para sa kasunduang ito, handang ibigay ko sa iyo lahat ng aking ari-arian. Ginoong Reyes. Sa tingin ko, hindi na kailangan yan. Ang layunin ko sa pagpunta rito ngayon ay pawalan ng kasunduan. Pwede pa ba tayong maging magkapatid? Magkapatid. Elanan. Hoy, aking kaibigan. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para manatili ka at hindi pawalan ng kasunduan. Sa buong paggalang, kahit ako, si David Santos, ay mamatay ng mag-isa, o tumalon mula rito mismo, hindi pa rin ako mananatili at pakakasalan siya. Kaya, hindi uubra ang panghihikayat, di ba, aking mahal na manugang? Ang aking pangalawang anak na babae, siya ay isang cultivator sa dakilang kaharian ng Mandirigma, isang 3 bituing Mandirigma. Hindi ako nakikinig. Apprentice ng walang kamatayan, ha? Kahit nabaliin ko ang mga binti mo ngayon, pipilitin kitang manatili at pagalingin ang kapatid ko. General na Mandirigma, isa ka lang naglilinang ng katawan. Naglilinang ako ng gintong puso ng espada. May bigat ang pangalang yan, at may lakas ka pang manghamak sa akin. Tingnan natin kung gaano talaga kalaki ang prestihiyo mo. Anak, kahit na gumagamit ka ng dahas, walang kamatayan pa rin siya, kaya magpakita ka ng kaunting awa. David, handa na ako. Sige, subukan mo. Basura ang lakas mo sa labanan. Dapat sa isang Comic Con mo ginagawa yung drama mo. Oras na para magwalis ng basura. Paano nawala ang lahat ng lakas ko? Elena, sa susunod na magkita tayo, kung hindi tayo magkakaanak, mabibigo ka sa akin. 20 taon na ang nakalipas, siya nga talaga. Elena, huwag mo akong tulungan na tumayo, kailangan kong makita ang kanyang likod. Elena, tumayo ka muna. Isang walang kamatayan, ito ba? Elena, hindi siya peke, di ba? Gusto ko lang malaman kung siya nga iyon. Wala akong pakialam kung walang kamatayan siya. Walang duda, isa siyang walang kamatayan. Ang buong negosyo ng pamilya Reyes ay isinara. Libo-libong empleyado, naghanap araw-gabi para sa isang tao. Ang pangalan niya ay David. Siya yon. Hoy, anong ginagawa mo, Ginoong Reyes? Tingnan ko. Hindi pwede. Gusto mong umatras at tignan ang katawan ko. Tumakas ka? Saan ka pupunta? Bini-bini. Nawala na lahat ng kapangyarihan ko. Bigyan mo naman ako ng pahinga. Hindi makakatulong ang pagluhod. Kalimutan mo na ang pagpapawalang bisa sa kasunduan. Terrestrial immortal pa rin ako. Ayaw kong maniwala dito. Hoy, hayaan mo akong magpaliwanag. Paano kaya ako nagkaroon ng walang natitirang mahiwagang kapangyarihan? Sige. Pamilya tayong lahat dito. Mainitan ang ulo ng kapatid kong babae. Huwag mo itong personalin. Kaya pala hindi ka pala alis. Bakit ka gumagawa ng ganyang eksena? Pilyo ka. Nasaan ang peklat mo? Ang peklat mo. Ako ay isang walang kamatayan. Paano ako magkakaroon ng mga peklat? Huwag kang mag-alala ng walang dahilan. Kalimutan mo na ang mga peklat. Ang aking guro ay kayang buhayin pa ang patay. Paano ba yan? Ang bilis mo namang magbago ng ugali.
Kailangan mong maging flexible, di ba? Ang pinakamahalaga, ako ang biyenang lalaki mo. Tao, palitan ng kasuotan ng aking mahal na manugang. Dati, palagi akong bumababa ng bundok para magpawalang bisa ng mga kasunduan, hindi sumusunod sa mga patakaran. Anak ko, sa wakas, maliligtas ka na. Basta't magkakasama kayo sa kwarto ng apprentice ng walang kamatayan, ang iyong frostoxen ay gagaling. Tatay. Hindi ba't sinabi mo na ang pagsama lang sa isang walang kamatayan ay gagaling na ito? Ano naman ang pagkakaiba? Kahit na, ang kasunduang ito, ay nasa pagitan ninyong dalawa, kayong mga kabataan na magkakasama sa kwarto. Alam nyo na ang mga diskarte, hindi na ako makakatulong dyan. Elena, sa tingin ko peke pa rin siya. Maraming mga salbaheng nagpapanggap na mga walang kamatayan ngayon, at ang isang tunay na apprentice ng walang kamatayan, ay hindi dapat nasaktan ng tulad ko. Kaya, pwede mo bang kausapin si tatay? At ipagpaliban ang gabi ng kasal? Hindi ba't sa tingin mo rin ay peke siya? Kahit na, kailangan kong tiyakin ito sa sarili ko, Elena. Ang sakit mo talaga ay hindi na pwedeng maghintay pa. Tiyakin. Paano mo ito tinitiyak? May sarili akong matalinong plano, hintayin mo lang. Sinabihan nila akong bumaba ng bundok para hanapin si Binibining Luna. Inalis nila ang mga kapangyarihan ko, ni hindi ko kayang talunin ang isang warlord. Hanapin siya. Wala akong mahahanap. Hoy, Walang kamatayan, handa ka na bang magpakasal? Ginang. Binibini, nasa iba na ang puso ko. Hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Kaya bakit pa mag-abala? Sino nagsabi niyan? Ang pinipilit na pag-ibig ang pinakamatamis. Ayan na. Mia, ikaw ba yan? Ipakita mo na ang tunay mong anyo. Bilis. Bago tayo magpakasal, kailangan kitang subukan. Ano ba ang gusto mong gawin? Kung hindi kita susubukan, paano ko malalaman kung tunay kang walang kamatayan? Talagang tunay. Huwag kang matakot, mabilis lang ito. Kapag nasubukan ko na ang iyong enerhiya ng walang kamatayan, pahihintulutan kitang umalis. Grabe na ito. Ako. Bakit ang hina-hina mo? Hindi ka naman mukhang tunay na walang kamatayan. Paano ko malalaman kung hindi kita susubukan? Huwag kang lalapit. Huwag naman basta-basta gumamit ng dahas. Ang bastos. Ang dami mong sinasabi. Tingnan mo. Fiances niya lahat ito. Magaganda, di ba? Ay, tingnan mo itong isang to. At ang katawan niya. Anong ginagawa mo? Hoy. Hindi nga kita hinawakan. Hindi mo naman gagawin ito para lang umiwas sa kasal, di ba? Ang sakit ng puso ko. Hoy. David, anong nangyayari sa'yo? Hoy, huwag kang mamatay. Anong gagawin ni Elena kung mamatay ka? Kapit lang. Ililipat ko sa'yo ang panloob na enerhiya ko. Siya, ang katawan niya ay parang walang pusod na hukay. Sa isang iglap lang, naubos ng tuluyan ang panloob na enerhiya ko. Siya. Walang kamatayan nga siya. Laban sa tadhana. Sakuna ng kamatayan. Ayos ka lang ba? Salamat. Ako. Medyo nanghihina ako. Hintayin mo ako. Huwag kang gumalaw. Anong ginagawa mo? Mukhang pagod na pagod ka. Punasan ko ang pawis mo gamit ang tuwalya ko. Huwag mo akong hawakan. Itong tuwalya mo. Kailan pa ito huling nilaban? Ako? Labhan? Bakit ko lalabhan? Ang ignorante mo naman. Hindi ko naman basta-basta pinapagamit ito. Sa kahit na sino ha, huwag kang mahiya. Hindi. Haha. Medyo gusot-gusot na ito, pero siguradong epektibo pa rin.
Ang mga dating sugat ko. Gumaling na lahat. Baliw ka ba? Ikaw, Baliw ka talaga. ibigay mo sa akin. Bitawan mo. Umalis ka. Paalam. Hoy, pwede kang umalis, pero iwan mo ang tuwalya. Nakawan. Itago mo agad. Oh, mauuna na kami. Teka, may mahalaga pa akong sasabihin. Sofia, tigilan ang away dito. May ibang pamilyang gustong agawin siya. Agawin siya. Ricardo Reyes, matandang hakluban ka. Lumabas ka at mag-usap tayo. Ginoong Garcia, hindi ko alam. Kailangan nating maghabulan. Sabi nila, ang langit sa Ilog Timog ay nahahati sa dalawa. Kalahati ay sa aking pamilyang Garcia, at ang kalahati ay sa inyong pamilyang Reyes. Ang aming dalawang pamilya ay laging nag-iisa. Pero ngayon ay iba na. Kung hindi mo ibibigay ang aking asawa, guguluhin ko ang buong Ilog Timog. Akala ko ba napakapuwersa ng pamilya Garcia? Napakalaki ng ingay na ginagawa. Ang totoo pala, nandito lang para nakawin ang lalaki ko. Sofia, Mandirigma Reyes, ilang taon ka ng mandirigma? Naiintindihan kong wala kang alam sa pag-ibig dahil hindi ka pa nga nakakarelasyon ng lalaki. Sino ang tinatawag mong hindi kailangan? Ikaw, cute. Ibigay mo si David. Ngayon din. Ang pagsasanay sa katawan ng sinaunang pamilyang Garcia ay tunay ngang kahanga-hanga. Sofia. Ang apat na dakilang pamilya, Reyes, Garcia, Mendoza, at De La Cruz. Lahat ay may kasunduan sa walang kamatayan, kung sino ang kanyang pipiliin sa huli. Walang sino mang dapat pakialam. Basta't ang iba pang tatlong pamilya ay patay na at wala na. Hindi ba't? Ang pamilya natin na lang ang matitira? Minamaliit mo ang pamilya Reyes. Akala mo ba ikaw lang ang makapangyarihan? Ang inyong pamilya Reyes ay mas mayaman kaysa sa aming pamilya Garcia. Ngunit, bawat isa sa aming pamilya ay malakas sa pagsasanay ng katawan. Nakikita mo? Ngayon, dinala ko lahat ng aking mga disipulo. Ang paligsahan natin ngayon ay kung kaninong kamao ang mas matigas. Tatay, tama siya. Bagamat mas mayaman ang pamilya natin, hindi natin talaga makakahanap ng ganoon karaming mga mandirigma sa ngayon. Hayaan mo na siya. Hindi. Naghahanap ka ng kamatayan. Aking mahal na manugang. Walang anuman, dumaan lang ako. Aking mahal na manugang. Hindi ba't dapat ay nagtatago ka? Bakit ka lumabas? Excuse me, mga Ginoo. Paulit-ulit kong pinag-isipan ito. At sa tingin ko, hindi ko kayang labagin ang aking orihinal na hangarin. Sa palagay ko, ang kasunduang ito natin ay dapat kanselahin. Umaasa ako na kayong mga Ginoo ay magiging respeto sa aking desisyon. Aalis na ako. Oh, aking mahal na manugang. Hindi ka pwedeng umalis. Kung may mangyari man sa'yo, ako ang sasalo para sa'yo kung aalis ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Tama siya, David. Oh, ano ba? Pwede bang tumigil kayong dalawa sa pagpapalala ng sitwasyon? Binata. Batang Ginoo. Hindi. Aking mahal na manugang. Mayroon bang? Nako, si Marco Garcia ay nagkamali ng sinabi, kaya ikaw ay nagalit. Luluhod ako ngayon din para humingi ng tawad sa'yo. Pakawalan mo siya. CJ, David. Kung muling magpapakita ka ng kawalang galang sa aking mahal na manugang, sa teritoryo ng aking pamilya Reyes, isinusumpa ko kahit na mawala pa ang buhay. Nang matandang ito, gagatin ko ang iyong bibig. Magbitaw ka pa ng isang insulto laban kay David, at hindi ako mag-aatubiling maglabas ng utos ng Aegis para lipulin ka. Nababaliw ka ba? Isa siyang walang kamatayan. Kung palalayasin mo siya, siya ang susi sa pag-unlad ng ating pamilya sa susunod na daang taon. Tatay, huwag kang magpanik. Nalaman ko na ang totoo. Ano ang nalaman mo? Peke siya. peke ako.
Si David ay isang lalaking may hindi masukat na lalim. Tiyak na isa siyang walang kamatayan. Ang tunay na artikulo. Isa lang itong artista na inupahan ng inyong pamilya Reyes. Para gawin ang buong pagtatalik na ito. Sinisikap ni Loco ang tatay ko at ako. Kung gayon, ang inyong pamilya Reyes ay gustong monopolyahin ang aking asawa. Ang aming pamilya Garcia ay nag-aalay ng daan-daang milyon bilang tributo sa dakilang walang kamatayan taon-taon. Paano maaaring ang kanyang estudyante ay nakasuot ng basahan? At itong amoy na maasim. Tingnan mo, may dala pa siyang punit na payong. At itong tuwalyang pamana. Halatang peke. Ang matandang hukluban na yon ay talagang napakayaman. Ang laking manloloko. Nakipagtiis ako sa kanya sa halos buong buhay ko. Binibining Garcia. Sa aming puso, ang pamilya Reyes ay mga negosyante at pinahahalagahan namin ang integridad. Bakit kami magsasagawa ng ganoong palabas? Hindi magsasagawa ng palabas? Maaari pa bang magkaanak ang aking anak? Mayroon na akong taong nasa puso ko, kung hindi siya mag-aalala. Sasamahan ko siya sa buong buhay ko. Kung mag-aalala siya, tahimik ko siyang ipagtatanggol. Hindi ko siya pipilitin kailanman. Anak ko, talagang mapait ang kapalaran mo. Pero naisip mo na ba, kung magsasakripisyo ka ng ganito? Maaalala pa kaya niya ikaw? Ayos lang kung hindi niya ako maalala. Sa kalagayan ko. Mas mabuti na huwag ko siyang pabigatan. Elena, 10 milya iyon. Napakatarik at mataas ng daan sa bundok. Umakyat ka tapos nahulog ka. Nang matagpuan ka namin. Ang mga binti mo ay... Iniisip ko kung ano na kaya ang kalagayan ng aking mahal. Ngayon. Noon, ikaw. David. Pasensya na sa lahat ng nangyari ngayong araw. Ang aking ama at kapatid, napaka-agresibo lang nila dahil narinig nila na ang pakikipag-asawa sa isang walang kamatayan ay makagagamot sa sakit ko, kaya naman sila naging napaka-offensive. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Siya ba yon? Hindi mali yon. Malinaw na naalala ko. May marka siya sa kanyang noo. Seryoso ka talagang gumaganap ano? Akala mo ba talagang mga tanga ang pamilya Garcia? Na hindi namin makikita ang iyong maliliit na trick? Chloe, sigurado ka ba? Hindi naman mukhang pag-arte sa tingin ko. Maaari itong isang bihirang maliit na landas ng cultivation. Pero kumpara sa isang tunay na apprentice ng walang kamatayan, malayong mas inferior pa rin. Kung hindi sila umarte ng napapaniwala. Ricardo, ang alam mo lang ay ang mga mandarayang trick ng negosyante. Chloe, sayang lang ang oras mo sa kanya. Elena, bitawan mo. Bitawan mo ako. Elena. Elena, bitawan. Ah, so nararamdaman mo pala ang sakit, di ba? Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa mga taong iyon? Nagpapanggap na nagdurusa, akala mo ang talino-talino mo. Elena. Sinasabi ko sa inyong lahat, huwag kayong kikilos. Ibigay ninyo ang asawa ko. Kung hindi, babasagin ko ang mga binti niya. Hoy, dahan-dahan. Tara na. Sige. Ibigay ninyo ngayon ang apprentice ng walang kamatayan. Nauubusan na ako ng pasensya. Bitawan ang anak ko. Ang umalis kanina ay ang apprentice ng walang kamatayan. Hindi na namin kayo kakalabanin para sa kanya. Maaari ko pang ibigay sa inyo ang aking buong yaman. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, bitawan ang anak ko. Tigilan ang paghampas sa kanya. Nag-aarte ka pa rin, ha? Elena Reyes, huwag mong isiping dahil nakuha mo ang apprentice ng walang kamatayan, ay magiging maayos na ang lahat. Paano maaaring pakasalan ng isang marangal na walang kamatayan sa lupa, ang isang taong kakyut mo? Bitawan mo ako. Nakikiusap ako. Pakiusap, bitawan ang anak ko. Ang matandang ito ay lumuluhod sa harap mo. Tatay. Tatay. Sa iyong kahabag-habag na anyo, nangangarap ka pa ring makatanggap ng pagpapala ng mga walang kamatayan? Kahit ang mga asong kalye ay hahamakin ka. Paano ka posibleng paboran ng mga walang kamatayan? Pakakasalan ko siya. Aking mahal na manugang, dumating ka na. Elena, gagalingin kita.
Ha, salamat. Hindi na kailangan yan. Hoy, nakikita kong wala kang paggalang sa akin, Marco. Paulit-ulit mo akong inaapi. Naghahanap ka ng kamatayan. Nangangahas kang harangan ako? Ako ang apprentice ng walang kamatayan. Tapos na ang palabas. O, ano ng problema nitong lalaking ito? Ganito ba kalala ang naging epekto ko sa'yo? Dahil lang nalaman ko ang mga panloloko mo. Narito ang 100 piso. Pumunta ka sa ospital at magpatingin ka. Baka hindi ka naniniwala sa akin. Ngunit ngayon ay ipinapahayag ko. Napatuloy kong tutuparin ang aking kasunduan sa pakikipag-ugnayan sa pamilya Reyes. Tatay, kita mo. Ito ang panlilinlang ng pamilya Reyes. Oo. Nakahanap sila ng isang impostor para lituhin ng ibang mga nobya at pagkatapos ay piliin ng pamilya Reyes. Sa ganitong paraan, mapapasa kanila ang lahat. Kaya ibig sabihin, Parang, pagkukulang ko pala. Ang pamilya Reyes ay hindi talaga tumanggap ng kahit na sinong apprentice na walang kamatayan. Kung hindi, paano nila mahahanap ang isang impostor? ang galing talaga ng anak ko. Ang sinaunang martial arts ng aming pamilya Garcia ay ipinamana sa maraming henerasyon, kaya kami ang pinakamakapangyarihang pamilya pagdating sa lakas ng labanan. Pero, lagi kaming nauunawaan ng mga tao. Akala nila hindi kami magaling sa negosyo o sa pakikasama. Ngayong ikaw na ang nasa pamilya, ikaw ang pinakamagandang patunay para mapatahimik ang lahat ng kritiko. Oo, ang talino, pero bulag naman. Oh, Kayong mga tao, ayaw niyong sumuko hanggat wala ng pag-asa. Gusto niyo ba talagang ilantad ko ang kahabag-habag niyong pagpapanggap? Ano ang gusto mo? Ang aming pamilya Garcia ay nananatiling kasama ng inyong pamilya Reyes. Tungkol naman sa iyo, ang asong ito ay nangahas na makialam sa pinuno ng pamilya. Ginoong Reyes, ganito ba ang disiplina niyo? sa mga nakababata, kung hindi ka naniniwala, huwag. Walang pumipilit sa'yo, pero hindi mo naman kailangang idamay ako dito, di ba? Isang taga-bundok, ang nanloko sa'yo, nakikita ko na sa paglipas ng mga taon. Wala lang pala ang pagiging pinakamayaman mo, sa wala. Sige, ilalantad ko na kayo ngayon at ipakita sa lahat na ang pinuno ng inyong pamilya Reyes ay isang ignorante at tangang tao. Ilabas ang kontrata ng kasal. Ang kontrata ng kasal ay papel lang. Pinunit ko yun nang bumaba ako sa bundok. Ano ba ang sinabi ko sa inyo? Ang mga maliliit niyong panlilin lang. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Ang mga maliit mong trick. Sila mismo ang gumuguho. Ang akin. Anak, kailangan na nating umalis. Kung totoo ito, ang mga alila ng pamilya Reyes ay tiyak na hinahanap sa buong lungsod ang apprentice ng walang kamatayan. Opo, tatay. Maingat ka pa rin. Kailangan na nating umalis. Sa pagkakataong ito, sasabihin natin, hindi natin pwedeng hayaan na magtagumpay ang pamilya Reyes. Sige, bilis. Sige, Ako ang apprentice ng walang kamatayan. Ako ang apprentice ng walang kamatayan. Ako nga. Ako ang apprentice ng walang kamatayan. Ganito ba katigas ang ulo ng babaeng ito? dakilang walang kamatayan. Iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Ang matandang ito ay wala nang maibabayad sa iyo. Pakiusap, tanggapin mo ang pagyuko ng matandang ito. Walang anuman. Ginoong Reyes, wala talaga akong ginawa. Ay, anak, Elena, bilis, maghanap ng doktor, bilis. Ginoong Reyes. Talagang nahiya ako. Pagkatapos ng maraming taon ng paggamot, ang kalagayan ni Elena ay hindi pa rin bumuti. Ang yin energy ni Elena ay talagang napakalakas. Ngayon, maliban na lang kung ang isang dalubhasang manggagamot mismo ang mamagitan, maliit na lang ang tsansa na mailigtas siya. Gumugol ako ng buong gabi ngunit hindi ko pa rin siya napagaling. Umalis kayo dyan, ako na ang bahala. Umalis? Dalubhasang manggagamot na si Elara. Ang ikatlong nobya. Hoy, ako talaga ang nauna rito.
Habang ginagamot, lahat ng hindi otorisadong tauhan ay umalis na. Ang mga babaeng ito, walang madali sa kanila. Maestro, sa tingin ko itong sakunang laban sa langit ay ang kasunduan sa pagpapakasal na inayos mo, tama ba? Naalala ko kasali rin ang pamilya Mendoza sa kasunduan. Tama ba? Tama ka dyan. Kung pakakasalan ko si Elara, magiging napakasaya siguro, di ba? Si Elena ay napakabait pa rin. Alam ko, di ba? Tara na, tatay. Sige. Eksakto. Ipagbigay alam sa mga tauhan. Pagkatapos nito, ilipat ang pasyente sa kwartong nasisikatan ng araw. Opo. Sabihan ang botika na maghanda ng gamot ayon sa reseta araw-araw. Sino ang puno ng pamilya? Ako, Ang ilan sa mga sangkap ng gamot ay napakamahal. huwag magtipid. Ano? Ano? May problema ka ba? Kung wala, magpatuloy ka. Sabihin mo sa aking tagapangasiwa mula sa bundok Luntian na magdala ng halamang lunok araw. Dalubhasang manggagamot na si Elara. Ang halamang lunok araw ay isang kayamanang isang beses sa isang siglo. Sigurado ka bang gagamitin mo ito? Ayokong paulit-ulit. Lahat, umatras kayo. Magsisimula na ako ng paggamot. Gumalaw na rin sa wakas si dalubhasang manggagamot na si Elara. Tignan niyo, ito ang 10 karayom ng limbo. Napakaganda. Sa pagkakaroon ni dalubhasang manggagamot na si Elara sa ating henerasyon, ligtas at maayos ang bansa. Nakalulungkot, isang pag-inom para masdan ang nakaraan. Ang 10 karayom ng limbo ang magmamarka sa araw na ito. Sa pagkakataong masaksihan ito ngayon, maaari na akong mamatay ng walang pagsisisi. Ang punit na payong na ito ay kayang harangan ang mga karayom ng multo. Si Elena Reyes mula sa pamilya Reyes. Siya ay... Huwag mong isaksak ang karayom na yan. Ano ba ang ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong gambalain ang dalubhasang manggagamot na si Elara. Lumabas ka. Hindi ko kayang tiisin ang mga kapamilyang panggulo tulad ninyo. Ayaw niyong maligtas siya, di ba? Mga doktor, ang aking mahal na manugang ay may kanyang dahilan. Hayaan ninyong matapos siya. Ayos lang ba? Ano ba ang pinagsasasabi niya? Sino ba siya para magsalita? Hindi ka karapat dapat malaman ang tunay na pagkatao ni David. Kayong dalawa, Hayaan mo siyang magsalita. ang susunod mong karayom ay hindi dapat sa ako point ng taitsong isaksak. Paano mo nalaman? Ang unang 9 na karayom ay tama. Ang huling 4 ay mali. Ang pagsaksak ng karayom sa ako point ng taitsong ay hindi angkop para kay Elena. Ito ay magpapawala sa makalangit na enerhiyang yang na naipon sa kanyang ako point ng bayan. Paano nangyari yon? Ang pagsaksak sa ako point ng taitsong ay para maibsan ang kanyang. Sandali, 4 na karayom? Hindi ba 10 karayom lang? Nagkamali ako. Hindi ba ang ginagamit mo ay ang 13 karayom ng limbo? Tama ka sa limbo na bahagi. Wala bang 13 karayom ng limbo? Hindi ito itinuro sa akin ng aking maestro mula sa bundok Luntian. Nagsinungaling ba sa akin ang matandang iyon? Iisang mundo, iisang matanda. Katarantaduhan ang sinasabi mo. Walang katulad ang aking maestro. Isang banal na manggagamot na kayang buhayin ang patay. Ang kanyang 10 karayom ng limbo ay hindi kailanman nabigo. Ang babae, ang bilis magbago ng isip. Hindi ka magkakaproblema sa huling 3 karayom. Pero kailangan mong matutunan ng maayos ang teknik na ito. Huwag kang basta mag-memorize ng mga formula. Hindi ko hahayaang siraan mo ang aking maestro. Ang hari ng halaman ng bundok Luntian, si Maestro Albos, ang pinakakahangahangang tao sa mundo. Hari ng halaman? Si Maestro Albos? Nagtataka na ako kung bakit ang mga karayom ng limbo ay walang 13 karayom talaga. Hindi ba si David yon? Madalas kong marinig sa aking maestro na sinasabi na madalas siyang bumagsak sa pagsusulit sa parmakolohiya, kaya pinaalis siya sa bundok. Ikaw, Saan galing itong gago? Gago, lumabas ka. Saan galing itong gago? teka. Sinasabi nitong batang cultivator na siya ang aking tiyuhin sa martial arts. At narito siya para kay Elena ng pamilya Reyes. Baka siya ang apprentice ng walang kamatayan? Ang aking nobyo. Tama na, nagtatalo sa harap ng pasyente. At kayo pa ang nagpapakilalang kilalang mga doktor mula sa iba't ibang lugar. Nakakagalit ito.
Paulit-ulit mong sinasabing mali ako. E di ikaw na ang gumawa. Ikaw na ang gumawa. Ikaw ang kausap ko. Ikaw na ang gumawa. Sige, ako na ang gagawa. Kung magtatagumpay ka, pakakasalan kita. Hi. Hindi ba naman sobra yon? Naghihintay ako kay David. Hindi ba't sinusubukan mong agawin ang lalaki ko? Ang sama ng babaeng yun. Para magkagusto ang dalubhasang manggagamot na si Elara sa binatang ito, napakaswerte niya. Ay, sa edad kong ito, kanino pa ba ako nagsasalita? Mahal kong manugang na lalaki, si David. Ayoko siyang ibigay. Alam kong apprentice ka ng walang kamatayan. Ngunit kung gusto mo akong pakasalan, kailangan mong ipakita ang tunay mong galing. Binibining Mendoza. Paano kung ganito, kung magtatagumpay ako? Hindi kita pakakasalan, okay? Mahal kong manugang. Una, ininsulto mo ang maestro ko. At ngayon naman ay minamaliit mo ako. Binibining Mendoza, ikaw ay pambihirang talento, maganda at matalino. Pakihinaan naman ang loob mo sa akin. Kasalanan lang na huli tayong nagkakilala at mayroon na akong taong nasa puso ko. Mabuti, papayag ako. Kung magtatagumpay ka, kakanselahin ko ang kasunduan. Talaga? Nagtatanong ka pa ba kung hindi ako karapat-dapat para sa'yo? HMPH, akala mo ba kapatid kita? Syempre, hindi ka karapat-dapat. Binibining Mendoza, limitado lang ang aking mahiwagang kapangyarihan. Minsan ko lang ito maipapakita. Ang natitirang 3 karayom ay nasa iyo na ang pag-unawa. Impossible. Kaya mo talagang gawin. Napakababa ng aking mahiwagang kapangyarihan. Para sa iyo, Elena, handa akong ubusin ang sarili ko. Sabihin mo sa aking maestro. Mahal kong manugang na lalaki. Nabigo siya. Alam kong hindi niya kaya ang batang ito. Bakit ka pa nagpapakitang gilas? Tumigil na kayong mag-usap. Hindi pa nawawala ang kanyang kapangyarihan. Hoy, kumusta ka? Elena. 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 Iniligtas mo ako. Elena. Ikaw. Kung ayos ka na, pwede ka nang bumangon. Oh, Elena, nagising ka na rin. Mabuti naman, mabuti naman. nagising na siya. Nako. Mahal kong manugang na lalaki, isinugal mo ang buhay mo para iligtas siya. Wala akong paraan para mabayaran ka. Hayaan mo akong yumuko sa'yo. Tito Ricardo. Huwag mo akong papiliting tulungan kang tumayo. Mahina na talaga ako ngayon. Panalo ka sa pagkakataong ito. Binibining Mendoza, sa tulong nitong 13 karayom ng limbo. Kung hindi mo noon, inilapat ang 9 na karayom, hindi ko ito matatapos. Ngayon, napigilan na ang malamig na enerhiya. Susunod, sa tulong ng ritual ng paglilinis. Masasabi na natin talagang nanalo tayo. Gustong-gusto mo talagang manalo laban sa akin. Oh, nagsisisi ka na ngayon, di ba? Ang yabang-yabang mo noong nakaraang episode. Magpakamatay para lang magsagawa ng akupuntura. Ang kapalaran ng isang walang kamatayan. Para sa buhay ng isang mortal. Ako to. Hindi ko kaya. David. Sigurado ka bang magtatagumpay? Walang perpektong pamamaraan ng akupuntura sa mundo. Pagkatapos ng 10 karayom, bawat isa ay isang pagsusugal ng ating 2 vital energies, mabuhay at mamatay ng magkasama. Ipasa ko sa iyo ang hangaring mabuhay. Swertihan lang yon. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking mga nakaraang pagkakamali. Nandito ako para ialay sa'yo ang aking pinakatapat na paghingi ng tawad. Mamaya, dadalhin ko ang halamang lunok araw. Dakilang walang kamatayan, nahihiya ang matandang ito. Sinabi ko na sa inyong lahat, kung mahina kayo, magsanay pa kayo. Ngayon, magsanay na kayo. Aalis na ako. Aalis na ako.
Aray, nakakapagod magpanggap. Ano? Ikaw at si Elara. Nagsisisi kayong hindi mas maagang nagkakilala. Elena, ihahanda ko muna ang sopas na panggamot para sa'yo, tapos sisimulan ko na ang paglilinis. Tatay. Mayroon pa ba tayong mga kasunduan sa pakikipag-ugnayan? Oh, wala na talagang natitira. Nagsisinungaling ka. Dapat mayroon pa. Ipakita mo sa akin. Wala na talagang natitira. Gusto ko ring magpakasal. Wala talaga. Hindi ko inaasahang maglilinis ng aking asawa ng ganito kaaga. Hindi pa ako handa. Nasaan ang apprentice ng walang kamatayan? Sabihin mo sa akin, nasaan ang apprentice ng walang kamatayan? Anong ginagawa mo? Oh, aking mahal na manugang. Maligayang pag-uwi, Batang Ginoo. Maligayang pagdating, aking mahal na manugang. Hindi ko inakala, aking mahal na manugang, na ikaw pala ay isang tunay na walang kamatayan. Sana, aking mahal na manugang, dahil magkakapamilya tayo, ay mapapatawad mo ang mga nakaraang pagkakamali ko. Maligayang pag-uwi, aking asawa. Muntik na akong mawala ng pagkakataon sa iyo, aking asawa. Kapag tayo ay nagpakasal na, babawi ako ng maayos sa iyo. Umalis ka na. Hindi mo ba narinig ang aking mahal na manugang? Na mag-utos sa iyong umalis? Lumayas ka dyan? Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya? Huwag kang magalit, aking asawa. Kung ang mga maliliit na mahal ko sa pamilya ay hindi magbigay galang sa iyo, patayin mo na lang sila. Ang pamilya Garcia at ako ay opisyal nang nagpawalang bisa sa aming kasunduan. Huwag mo nang subukang mag-angkin ng relasyon sa akin. Oh, aking mahal na manugang, ang mga nakaraang pangyayari ay pawang hindi pagkakaunawaan lamang. Bakit mo pa ba binabanggit ngayon? Kung pupunta ka sa aming pamilya Garcia, ang aming pamilya ay kasing yaman ng mga Reyes, at napakaraming piling mga lingkod na mandirigma ang nasa ilalim ng iyong utos. Ang mundo ay madali mong maabot. Kung gusto ko ang mundo, ano ang kailangan ko sa'yo? Siyempre. Pagkatapos ng lahat, aking mahal na manugang, nawala na ang lahat ng iyong kapangyarihan ngayon. Pagkatapos ng lahat, aking mahal na manugang, nawala na ang lahat ng kapangyarihan mo. Di ba? Ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Aking mahal na manugang, nawala na ang lahat ng kapangyarihan mo. Isa ka lang na cute na hindi man lang makapag-cast ng spell para gumalaw ng bagay. Di ba? Paano niya nalaman? Kung cute ka man o hindi, hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, mahal ko, ay basta't ikaw ito, ang apprentice ng walang kamatayan. Sapat ka nang maging asawa ko, sapat para maging pinuno ng mundo. Ikaw ang naghahangad ng yaman at karangalan, di ba? Huwag. Hindi. Ang gusto ko ay magkaroon ng mga anak kasama mo. Pagkatapos, ang ating mga anak ang magiging sentro ng atensyon ng buong mundo. Basta't magkaroon tayo ng mga anak, lahat ng pera, kapangyarihan, katayuan, katanyagan, lahat yon ay magiging akin. Lahat ay akin. Nababaliw na silang lahat. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Ibig mong sabihin itong cute na ito. Madali lang. Paano ako hindi makikinig sa sinasabi ng aking asawa? Binibining Garcia. Ang pamilya mo ay may mataas na katayuan. Kaya bakit mo siya pinipilit ng ganito? Ikaw na ba ang susunod na magsasalita? Ikaw, bakit? Bakit ka nakikialam? Lumpo ka at maganda ka pa rin sa tingin mo. Maganda bang sapat para maakit? Para maakit ang asawa ko. Huwag. Dumating na ang halamang lunok araw. David, huwag kang padalos-dalos. Ang sapilitang paggamit ng iyong tunay na lakas ay magdudurog sa iyong mga panloob na organo. Mamamatay ka. Isang munting kagandahan tulad mo. Kaya mo bang gampanan ang iyong tungkulin bilang isang asawa? Makakapag-anak ka ba? Isang balot ng buto lang. Tigilan mo iyan. Ako ang direktang alagad ng hari ng halaman ng bundok luntian. Inuutusan kita ngayon. Umalis ka rito. Gusto mo bang ako mismo ang papuntahin ang hari ng halaman? Para personal kang pakiusapan na bitawan siya. Bitawan mo siya.
Elena, napagtiisan mo. Ang alagad ng hari ng halaman, si Elora, tama ba? Naaalala ko, isa ka rin sa mga nakatakdang pakasalan. Mabuti, ngayon, kumpleto na ang tatlong pamilya. Giliw, sinasabi mo bang walang tao ang aking pamilya, Reyes? Kung hindi mo ginamit ang kapatid ko para takutin ako noong nakaraan, patay na kayong lahat sa lupain ng mga Reyes. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang makakapagtanggol sa iyo. Ang walang kamatayang manugang ay sa pamilya Garcia. Nagtanong ka ba sa aking bukal ng yelo? Nangangahas kang agawin ang isang tao mula sa isang maestro manggagamot? Nagtanong ka ba sa mga tao ng bundok luntian? Tungkol naman sa kasal. Nagtanong ka ba sa akin? David, sabihin mo lang. Gusto kong makita kung sino sa kanila ang nangangahas. Nahamani ng palasyo ng kalasag ngayon. Sige na, gusto mong maghambing ng pinagmulan, ha? Akala mo ba ang mga alagad ng aking sinaunang angka ng sining panlaban ay mga mahihina? Akin ang walang kamatayang manugang at walang makakapigil sa akin. At tapos na ang usapan. Pasensya na, David. Nagsisisi ako, kaya hayaan mo akong magdagdag ng gulo para sa iyo. Ikaw ang pumili. Kung ako ang pipiliin mo, malugod kayong tatanggapin ng bundok luntian. Na pumunta rito at agawin siya. Chloe, dalawang laban sa isa ito. Ang mga ari-arian ng aming pamilya Garcia ay tuluyang mawawala. Huwag kang magpanik. Kapag nakuha na natin ang walang kamatayang manugang, kapangyarihan, pera at katayuan, ay madali na lang makuha. Hindi ko lang maintindihan. Bakit kayo nag-aaway dahil sa akin? Ako ay isang lalaking malapit nang mawala. Ano ang saysay? Baka nga, mahatak ko pa kayo sa karma. David, ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo nasabi iyon? Pero walang mga palatandaan ng pinsala o sakit sa iyo. Impossible, impossible. Hindi ba't ikaw ay isang walang kamatayan? Ang iyong guro ay nabuhay ng daang-daang taon. Nagsisinungaling ka lang sa akin. Gusto mo akong paalisin. At pagkatapos ay pakasalan itong cute? Ayaw kong magpakasal. Walang makakapilit sa akin. Impossible. Nagsisinungaling ka lang sa akin. Kahit anong sabihin mo ngayon, hindi ako maniniwala. Kita mo. Ngayon hindi ka naniniwala sa akin. Dati, nang sabihin kong ako ang tunay. Hindi ka naniniwala. Ngayon naman na sinasabi kong malapit na ang aking oras. Wala sa inyo ang naniniwala. Naniwala ako sa iyo. Pero David, ano ba talaga ang nangyari? Kami ang kabilang panig ng iyong kasunduan sa pakikipag-ugnayan. May karapatan kaming malaman ang katotohanan. Dapat namatay na ako noong bata pa ako. Si Binibining Luna, ang nagpalit ng kanyang sariling kalusugan para sa aking buhay. Ngayon malapit na ang aking oras. Kaya hindi ba tama na bumaba ako mula sa bundok upang bigyan siya ng mapayapa, natitirang buhay? Naiintindihan ko. Akala ko may mahalagang bagay. Quentin, ang iyong anak na babae ang nagligtas sa apprentice ng walang kamatayan, iyon ang kanyang magandang kapalaran. Ito lamang ay sapat na para ipagmayabang mo habang buhay. Pero tandaan, ang isang tao ay hindi dapat masyadong sekim. Ako ang sekim. Marco, hindi mo ba narinig ang sinabi ng aking kapatid? Pinipili niya ang aking anak na babae. Niloloko mo ba ako? Wala akong pakialam sa karma o mga kalamidad. Puro kalokohan yan. Sinabi ko na ito dati, kahit nagastusin ko, si Marco, ang aking buong yaman, ang apprentice ng walang kamatayan, ay dapat maging manugang na lalaki ng aking pamilyang Garcia. Hulihin siya. Magpakalakas loob kayo, hulihin siya. Kung mamatay man siya, ako ang mananagot. Walang dapat magpakapuso. Mga lalaki, bakit kayo natatakot sa babaeng ito? Magmadali kayo at hulihin si David para sa akin. Para sa akin, pagkatapos, sisirain natin ang kanyang paniniwala. Bilisan nyo, sugurin nyo siya. Batang Ginoo, walang mata ang mga espada. Sinusunod lang ng mga tauhan ang utos. Umurong ka, para hindi ka masaktan. Hindi ako urong. Wala ka ng ibang pagbibilian. Mga tauhan, huwag kayong mag-alala sa 25. Patumbahin niyo ang babae yan. Nako, kaibigan ko, ang galing-galing mo. Ito ba ang iyong ultimate form? David, ang gwapo-gwapo mo. Tatay,
Talaga bang wala tayong ibang kasunduan sa pakikipag-ugnayan? Oh, wala. Naiintindihan ko. Manipis ang spiritual energy dito sa paanan ng bundok. Sanay si David sa makapal na spiritual energy sa taas ng bundok. Kaya naman pagbaba niya, hindi muna siya nakagamit ng kanyang spells. Ano? Bakit walang nagsabi sa akin? Hoy, ikaw. Sinabi ko bang gumalaw ka? David. Ayos ka lang ba? David. Anong tinitingnan mo? Mali. Kantahin mo ng 20 beses. Mahal, ang tanda na ng kantang ito. Hindi ko alam kung paano ito kantahin. Sino ang asawa mo? Ikaw ang kumanta. Kumanta. Medyo sumobra tayo ngayon. Taos puso akong umaasang. Ito ba ang sobra? Ayaw kang makita ng master na ito. Umalis ka. Sige na. Oy, kaibigan. Ang galing mo. Paano kung ganito? Gusto kong maging kapatid sa dugo mo. Tara na, ipapakita ko muna sa'yo ang isang bagay. Halika, hoy. Diyos ko, ako. Ginoo, hindi mo talaga dapat ginagawa yan. Paano kung ganito? Ikaw na muna ang mag-asikaso sa pasyente. Sa huli, kakagaling lang niya at medyo natakot. David, alam kong siya ang pipiliin mo, pero hindi ka pa kasal, at ako rin. Hindi ako madaling susuko. David, alam kong siya ang pipiliin mo, pero hindi pa kayo kasal, at ako rin naman. Hindi ako madaling susuko. Gagawin ko ang lahat para alagaan siya. Patas na laban. Sana, may puwang ka pa ring itatabi para sa akin sa puso mo. Salamat. Maaga pa para magpasalamat. Ang halamang lunok araw, ito lang ang meron ako. Tandaan mong bayaran ako. Wala akong babayaran sa'yo. Bayad. Tatay. Anong nangyari? Oo nga, tatay. Gumaling na si Elena. Ayos na ang lahat. Dapat masaya ka. Hindi. Kanina lang si David. Anong tawag niya sa akin? Oh. Tatay. Ang Ibig kong sabihin, tinawag ka lang ni David na tatay. tinawag ako ni David na tatay. Oh, tatay. Hindi, sandali lang. Kuya ko, mali rin naman yun. Ako si Tarzan mula sa kabilang bahay. Humahawak sa mga baging ng pag-ibig. Troy. Tatay. Kumanta ng 3 linya, magbabayad ka para dyan. Pinatawa mo ang tatay ko. Ang tatay mo, palagi ba siyang ganito kasaya? David. Ang daming taong gusto ka. Bakit ako? Si Binibining Mendoza. At si Ginang Cassandra de la Cruz, ang imperial na preceptor. Mas magagaling silang lahat kaysa sa akin. Dahil hindi sila ikaw. Ang likod mo. May peklat ka ba dati dyan? Mula ngayon, ako na ang magiging paa mo. Tatay, gagawin nga ba talaga natin? Ito, Tumahimik ka. Kung makakaabala ka sa presidente, mamamatay tayong lahat. Si Ginoong Marco Garcia ng sinaunang angkan ng sining panlaban, ay bumabati sa aking Panginoon. Yumuko ulit. May balita kami. Opo, aking Panginoon, si David ay nagpasya. Natuparin ang kanyang kasunduan sa pamilya Reyes. Dapat ngayon ay pupunta na siya sa imperial na preceptor para paalambisa ang kasunduan. Napakaganda. Nakataka sa akin ang batang yan noon pang mga taon. Pero ngayon, mas mabuti pa. Patayin ang imperial na preceptor kasama niya. At ang mundo ay mapapasailalim sa aking samahan ng itim na dragon. Gayunpaman, aking Panginoon, ang mahiwagang kapangyarihan ni David ay ganap ng nabawi. Pamumugot ng mga walang kamatayan. Kawili-wili. Aking mahal na manugang,
Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ba't dapat tayo ay pumunta sa Imperial na Preceptor para paalang bisa ang kasunduan? Tara na. Tama ka, David. Kapag napawalang bisa na natin ang huling kasunduang ito, kailangan pa rin nating magmadaling magpakasal. Anong problema? Ako si David Santos. Hindi ko inakala na sa huli, hindi pa rin ako ang makakaalalay kay Elena. Paano ka gumaling? Pagkatapos kagabi, bigla na lang akong gumaling. Ano? Paano ka biglang gumaling? Arg, sisikalan kita. Oh, aking mahal na manugang. Hindi mo pwedeng lokohin ng isang matanda tulad ko? Kagabi, nagawa ko lang isang simpleng bagay. Ano? Simpleng bagay. Ganun lang, sisikalan kita. Oh, sir, nakarating na tayo sa Zenith Auction. Imbitasyon. Imbitasyon? Ikaw, hindi mo ako nakikilala? Naman, ang pinakamayaman sa lungsod. Isang sa auction, ang iyong imbitasyon. Nagluloko ka ba? Alam mo ba, na pwedeng kong sakalin ka ngayon din? Hindi siya nagbibiro, sasakalin ka nga niya talaga. Nagpapanggap ka ba na hindi mo ako pinapansin dahil sa itsura ko? Parang naghuhusga ng libro sa pabalat ang ginagawa mo sa akin. Minamaliit mo ako ha? Hindi kita minamaliit. Pero trabaho ko ito. Walang imbitasyon, at wala sa inyo ang papapasukin. Hindi kita kayang pakisamahan. Sina Ginoong Reyes at David, tama ba? Hinihiling ng Imperial na Preceptor ang inyong presensya. Sundan ninyo ako papunta sa VIP room. Tatay, paano nalaman ng Imperial na Preceptor na hinahanap namin siya? May masamang kutob ako tungkol dito. Tara na. Hoy, napagkasunduan natin ito bago pa. Huwag mong hawakan si David. Si David ay sa amin. Narito ba ang Imperial na Preceptor at si David, o wala? Hindi pa kayo sumasang-ayon, huwag mong hawakan si David. Naayos na namin ito kay Presidente Darian. Hahaha. Aking Panginoon. Ang binata sa apat sa harapan ay si David. Ang dakilang babaeng Imperial na Preceptor ay natural na naroon din. Naimbestigahan ko na, walang sorpresa. Tatay, Ayos lang. Sumang-ayon na si Panginoon Darian sa ating mga kondisyon. Walang magiging problema. Bukod pa riyan. Narito na tayo. Hindi na tayo pwedeng umatras ngayon. Card ng imbitasyon. Wala siya nito. Hindi siya pinapapasok. Kahit walang imbitasyon. paabisuhan ang hilagang hangganan na palakasin ang 30,000 tropa. Opo, ginang. Kaya, dapat ba lang tayong tumayo rito at panoorin siyang magtrabaho? Huwag kang mag-alala sa ari-arian. Kung masira ito, maaari nating itayong muli. Ngunit kailangan mong putulin ang komunikasyon ng Black Dragon Society sa mga panlabas na kaaway. Opo, ginang. Umupo ka. David. Irehistro natin ang ating kasal mamayang hapon, at ang kasal ay bukas ng umaga. Ayos lang ba yan sa iyo? Ha? Mamayang hapon, ay rehistro natin ang ating kasal. Binibining de la Cruz. Narito ako. Upang kanselahin ang ating kasunduan. Yitset, lubos kong naiintindihan. Pero hindi. Maghanda ka para sa kasal. Ayon sa pamantayan ng piging ng Estado. Opo, Ginang. Binibining de la Cruz, si David at ako, ay lubos na nagmamahalan. Huwag mo kaming pahirapan. Pumunta lang kami rito para makipag-usap. Nang may galang. Pero hindi mo mababago. Ang isip ko. Naiintindihan ko kayong dalawa. Pero hindi ako pumapayag na kanselahin ang kasunduan. Ang pagiging nasa posisyong ito ay nangangahulugang ako ang pinakamalakas na babae. Naniniwala ako na ako lamang ang karapat-dapat. Imperial na Preceptor, narinig na namin ang iyong mga ginawa at talagang kahanga-hanga ang mga iyon. Ngunit hindi ko inakala na ikaw, ang kilalang Imperial na Preceptor, ay magpapakababa sa ganitong pang-aapi. Mandirigma Reyes, may mali ba akong nasabi? Sofia, anong nangyari sa ekspresyon mo? Sumasang-ayon ka ba sa sinabi niya? Tama siya. Sofia, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ito ang sarili mong kapatid.
Tama siya. Sofia, anong sinasabi mo? Tatay, huwag mong sisihin ang kapatid ko. Siguro may sikreto siyang nahihiyang sabihin. Imperial na preceptor, ang iyong posisyon ay talagang karapat-dapat sa aming paggalang. Gayunpaman, ang aking pamilya Reyes ay isa ring puwersang dapat isaalang-alang. Kaya, ang aking anak na babae ay talagang karapat-dapat kay David. Tatay, ang imperial na preceptor ang namamahala sa Aegis Palace. Dahil sa kanya, tayo ay hindi matatalo. Marami na talagang isinakripisyo siya para sa mga tao. Aking tanggang anak, anong kinalaman niyan sa kasunduan? Binibining de la Cruz. Una, pinasasalamatan kita sa iyong mga kontribusyon. Ang mga iyon ay talagang mas malaki kaysa sa akin. Ngunit naniniwala ako na pagdating sa mga bagay ng puso, pareho lang tayo. Kaya sana huwag mong gamitin ang iyong posisyon para pilitin ang aking pamilya. Ginoong Santos. Paalala ko lang sa'yo, ang posisyon ng Imperial na Preceptor, pamana lang yan galing sa akin Junior, si Mia. Mananakot ka sa akin. Hindi yan gagana sa akin. Magaling, aking mahal na manugang. Naiintindihan ko. Pero dahil kasunduan ito, naniniwala akong may karapatan din akong magpasya. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit para sa kasunduang ito, kailangan kong gamitin ang aking otoridad. Ang tagapagmana na pinili ng akin Junior, si Mia, paano siya nagkaroon ng ganoong kasamang ugali? Hindi ito tama. Ipadala ang abiso. Sa buong bansa, walang sinumang pinapayagan na magdaos ng kasal ng pamilya Reyes at ni David. Imperial na preceptor. Mandirigma Reyes, dapat na kayong bumalik sa inyong jurisdiksyon at magulat. Opo. Lumampas ka na. Ginang, dumating na ang target. Mga binibini at ginoo, magsisimula na ang subasta. Mangyaring, sumunod po kayo sa akin sa inyong mga upuan. Ang iyong kamahalan, abala ko sa ngayon. Mag-uusap na lang tayo mamaya. CJ, Ang bagay na ito ngayon, Aalis, hindi pa ako tapos dito. aasikasuhin ng ano pa ang aasikasuhin? Binibining Reyes. Binibining de la Cruz, pakiusap, huwag na kayong mag-aksaya ng hininga. Alam kong gusto mong hikayatin akong umurong. Maliban na lang kung tuluyang mawala ang samahan ng itim na dragon. Hindi lang ikaw at ako, kundi lahat ay maghihirap. Akin si David, pasensya na. Kahit na ibig sabihin nito ay abusuhin ko ang aking kapangyarihan para apihin ka. Dapat pa rin siyang sumama sa akin. Hanggang ngayon, marami nang nagtangkang agawin siya mula sa akin. Ngunit lahat sila ay nabigo. Imperial na preceptor. Hindi ako nag-aalangan na makipagkompetensya sa iyo, ngunit tiwala ako sa kanya. Ay, nako. Hindi ko inakala na ang bali-balita na dakilang babaeng imperial na preceptor ay talaga palang isang maliit na tirano na ang cute-cute. Pero huwag kayong mag-alala, mga anak, basta't magkakasama at nagkakaisa ang ating pamilya. Gaano man siya kagaling o kayabang, wala siyang magagawa. Tama ba, David? Eksakto, haha. Ano ba ang sinasabi ni tatay kanina? Hahaha. Ano ba ang problema mo? Parang may iniisip ka. Mula nang makita mo siya. Hindi ko rin alam. Ano ba ang ibig niyang sabihin ng sabihin niyang? Mas kailangan niya ako. Narinig mo lahat iyon. Ang tenga ko, pasadyang gawa. Hindi tulad ng sayo, na mukhang galing sa palengke. May problema ba, na nangangailangan ng aking pagkakakilanlan? Kung gayon, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung anong mga paghihirap ang iyong kinakaharap? Hindi maganda. Pagnanasa ng pagpatay. Darian, sabi ko sa'yo, huwag kang magsuot ng puro itim. Halatang peke, ngayong nahuli na tayo. Ano na ang gagawin natin? Napakagaling. Napakasigla. Sa ganitong paraan, mas magiging kawili-wili ang mga bagay, di ba? Haha. Tara na, binibini, dalawang bagay ang pakay natin ngayon. Una, si David. At pangalawa, ang sinaunang kabaong. Huwag mong guluhin.
Sinabi ng aking manugang na lalaki na huwag kang gumalaw. Hindi mo ba siya narinig? Ay, Susmar Joseph. Hintayin mong matapos ko ang pagbid. Ma'am, ayon sa aking investigasyon, ito ang pangalawang pinuno. Dapat ba nating kanselahin ang operasyon ngayong araw? Hindi natin alam ang intensyon ng samahan ng itim na dragon. Dapat nating iwasang mabuko sila. Kahit na magdiriwang siya ng kaarawan ng nakatatanda ngayon, hindi ko siya papayagang makatakas sa ilong mismo ko. Ang mga binti mo. Napakahaba, makinis at tuwid. Halika, hawakan ko sila. Isa pang araw. Isa pang araw. Isa pang araw. Hindi yon. Iyon. Ako? Ginoong Santos, Hoy, maligayang pagdating sa Zenith Auction House. Gaya ng dati, magsimula tayo sa pagtatasan ng ari-arian. MM. Ang pagtatasan ng tatlong ginoo ay maayos lahat. Ginoong Santos, sa'yo? ako? Pamilya ako. Hindi ako sasali sa subasta. Humihingi ako ng paumanhin, Ginoong Santos. Ngunit espesyal ang mga item sa subastang ito. Hindi ka maaaring pumasok. Ang mga kredensyal ng tatlong ginoo ay pawang nasa ayos. Ginoong Santos, ang inyong. Ako? Kasama lang ako ng pamilya. Hindi ako sasali sa auction. Haha, paumanhin, Ginoong Santos. Ngunit ang mga item sa auction na ito ay talagang espesyal. Kung hindi kayo magbibid, hindi kayo maaaring pumasok. Hoy, ikaw. Ano ba ang... Ginoong Santos, hindi ba ito sapat? Ha. Sa tingin ko, siya ay hindi na kailangang subukan. Lahat ng kanyang bibilhin ngayon, bawat huling item, ilagay nyo sa aking account. Ano, may problema ba dyan? Ginoong Reyes, ito ang aming mga patakaran. Ang mga walang pera ay hindi karapat-dapat sa upuan. HMPH, ang aking mahal na manugang, na nagbigay puri sa auction house na ito sa kanyang pagdating, ay ang pinakamalaking karangalan ng iyong buhay. Siya ay maaaring walang cash sa kanya. Ngunit, ang bilang ng mga taong pumipila para bigyan siya ng pera ay hindi mabilang. Narinig mo ba yun? Hindi mabilang. Maaaring sumali si Ginoong Reyes. Ngunit itong lalaking ito ay walang pera. Kung wala siyang pera, wala siyang pera. Nagpapanggap lang? Hindi pwede. Marami na akong nakita na pumupunta dito para lang magmukhang importante. Nakita ko na ang lahat noon. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo ba sa akin na ang aking katayuan bilang ang pamilya Reyes ng Southern Province ay wala nang saysay dito? Ngayon, ang pinakamayamang tao sa Southern Province? Ha. Sa mga kliyenteng aking pinagsisilbihan. Walang kwenta yan, ikaw. Huwag kang magalit. Wala lang talaga akong cash sa ngayon. Kung sakali, maghihintay na lang ako sa labas. Tatay, Paano kung kasama niya ako? Ang iyong kamahalan, ang imperial na preceptor, ang aming auction house, ay nangunguna sa buong mundo. Dahil mismo, hindi kami natatakot sa kapangyarihan o impluensya. Ngayon, hindi mahalaga kung sino ang magsasalita para sa batang ito. Walang saysay. matandang gago, ang kuripot mo. Ikaw, hindi ako bibigyan ng kahit isang sentimo para harapin itong tangang kalamidad. Aalis na ako. David, sandali lang. Hindi ba ako pwedeng umalis? Hoy, ikaw, anong ibig mong sabihin nito? Iminumungkahi mo ba na ang aking mahal na manugang ay dapat umupo dito bilang kasamang panauhin, kasama Ginoong Reyes? Nagbibiro ka ba? Ang yaman ni David ay sapat upang bilhin ang buhay ng lahat dito. Hawak niya ang kalahati ng yaman ng mundo. Diyos ko. Higit pa sa sapat, sobra-sobra na. David, bigyan mo naman kami ng karangalan at manatili ka. Tumayo ka. Nagustuhan ko ang mayabang mong ugali kanina.
Karapat-dapat akong mamatay. Bulag ako. Karapat-dapat akong mamatay. David, huwag ka nang magsalita. Papaluin ko ang sarili ko hanggang mamatay. Hoy! Nakakainis na ito. Magsisimula na ba? Ang subasta o hindi? Ang oras namin ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat minuto. Hindi kami nandito para manood ng palabas. Ang bawat isa dito ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. At dahil lang sa isang batang maliit, sasayangin mo ang lahat ng oras namin. Dito. Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Eksakto. Kung hindi uupo si David, ang subasta ngayong araw ay makonsela. David, maaari na bang magsimula ang ating auction? Nagkataon lang. Napakaganda. Pagkatapos ma-auction ang bagay na yon, gusto ko pa rin ang dugo mo. 40 milyong piso. 100 milyong piso. Binabati namin ang bidder number 4 sa pagkapanalo sa bagay na ito. Ang susunod na dalawang auction item, ang pangunahing tampok ng auction na ito. Ang halamang lunok araw at ang kaban ng ugat ng dragon. Parehong item ay i-auction ng magkasama. Eksklusibo sa bundok Lon iyan, isang tangkay bawat siglo. Kailangan kong paalalahanan kayong lahat, nasa buong mundo, dalawa lang ang umiiral na ganap na tangkay. Ang isa ay nasa kamay ng apprentice ng walang pamatayan. Ang panimulang bid ay 100 milyong piso. Ang bawat bid ay dapat hindi bababa sa 10 milyong piso. Susunod, malugod po nating tanggapin ang may-ari ng kayamanan. Ang dalubhasang manggagamot mula sa bundok Lon iyan, Draw, Elara Mendoza. Naidigest ko na, ito ng lubusan. Ganito ba talaga kamahal ang bagay na ito na na-absorb ko? Ano to? Nagsisisi ka bang hindi tayo mas maagang nagkakilala? Nahihiya ka ba? Anong ibig mong sabihin, nagsisisi akong hindi tayo mas maagang nagkakilala? Ang relasyon ko sa kanya ay purong platonic lang, walang-wala talaga sa pagitan namin. Ang dalawang auction item na ito, basta't magbid si David. Sa kanya ang mga ito. At sasabihin mong walang-wala sa pagitan ninyo. Talagang wala. Kawili-wili. Narito na ang lahat ng iyong mga nobya. Hindi niya ito ibibigay kan-inuman kundi sa iyo. Kailan ba pinaka-nakakaba ang isang lalaki? Sa pagkakataong ito, talagang naranasan ko na. Kaya hindi ka nagtitipid para makuha ang loob niya, ha? Sige. Hoy, ipaalam sa lahat ng pamilyang negosyo na agad na i-cash out ang lahat ng shares at ipadala sa akin. Tama. Isinasantabi ko na ang pag-iingat. Niloloko mo ba kami? Ang 1 piso ni David. Eksakto. Bakit siya ang dapat makuha? Nagbabayad kami ng tunay na pera. Si David na yon. Ang mukha ba niya ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso? Ang mukha ba niya ay binurdahan ng ginto o ano? May isa lang akong tanong. Sino si David Santos? Hoy, siya yon, siya yon. Ako si David Santos. Ano ang problema? Tama. Siya nga. Basta siya ang magbid. Kahit 1 piso lang. Ang halamang lila ulapan at ang sinaunang kabaong ay mapupunta sa kanya. Magsisimula na ang transaksyon. Gusto ko ang dugo ni David. At ang sinaunang kabaong. Gusto ko si David. Buhay. Hahaha. Pwede sa iyo si David. Pero buhay. Di ko kayang pangakuan yan. Hoy, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't yan ang napagkasunduan natin sa simula pa lang? Kung talagang maglalaban kami, kung hindi tayo magiging brutal, sa tingin mo kayo ay makakapigil sa isang apprentice ng walang kamatayan? Ipaalam kay Mandirigma Reyes at sa mga mandirigma mula sa lahat ng sangay ng palasyo ng Aegis. Napaligiran ang lugar na ito ng sunod-sunod. 2 kahilingan lang, hindi dapat makatakas ang taong ito at hindi niya dapat makuha ang sinaunang kabaong. Opo, Ginoo. Makakialam kaya si David? Hindi lang siya makakialam. Aking mahal na manugang, paano mo naman? Nagustuhan ng iba ng ganun kabilis? Ano ang sinabi mo? Akala mo ba talaga? Akala mo madali akong lokohin? Sige, nag-aalok si Boss Santos ng 100 milyong dolyar. Buisit.
100 milyon lang, tinulungan ko ang pinakamayamang tao na makuha ang halamang lila ulupan, at hindi mapahiya. Talaga nga namang, ako'y isang ipinanganak na santo ng korporasyon. Ha 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 ha. Buwisit. $100 milyong. Hindi ba't sinabi ni Elara na ibibigay niya ito sa akin sa halagang $100? Bakit niya sinabing 100 milyon? Bakit? Tama ba ito? Kaya, magtutuloy pa ba tayo sa pagtaya? Hindi natin alam kung para saan ang sinaunang kabaong na ito. Ngunit ang halamang lila-ulapan ay isang gamot na makapagpapabalik sa buhay ang patay. Ano man ang mangyari, kailangan nating subukan, di ba? $120 milyong. Ito. Kahit magtaya tayo, hindi rin naman kalakihan. $180 milyong. David, alam kong sinusubukan mong makuha ang halamang lila ulapan para sa akin, at alam kong nagmamadali kang bumaba ng bundok at hindi ka nakapagdala ng maraming pera. Huwag kang mahiya sa akin. Ayos lang. Hahanapin ko ang aking junior apprentice. Pagkatapos ng lahat, siya ang tunay na anak ng aking master. May pera siya, ako'y mangunguwarta sa kanya. Hindi dapat ito maging problema. Ikaw ang may kasalanan, sa kalatagan ng araw, naglalandi sa akin, ako. David, Hoy, anong nangyayari? Minamahal kong manugang na lalaki. David. Pangalawang pinuno ng bulwagan ng itim na dragon. Alam mong nandito ako, pero nangahas ka pang atakihin ang mga nasa paligid ko. Sumuko sa hustisya o harapin ang pagbitay. Pumili ka. Walang aalis. Huwag ninyong pabayaang makatakas ang salarin. Bundokland iyan. Bigay ng auction house na ito. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin kung may masaktan dito na ganoon ang kalagayan. Kagaya nila, mas malala pa sa pagbagsak ng langit. Kasi ninyo, ay lockdown ang buong lugar. Lahat ng nandito ay mga taong may impluensya. Kung ma-offend natin sila, paano na lang ang negosyo natin? Ang hindi makapagpatuloy ay ang pinakamaliit na problema. Ay, kalimutan mo na ang lahat. Lahat ng mga na-auction na item ay kinumbis ka. Ang lahat ng transaksyon ay suspendido. Makinig kayong lahat, dalawang bagay. Protektahan si David, at huwag pabayaang makatakas ang salarin. Anak, ano ang dapat nating gawin? Tatawag ba tayo ng doktor? Hindi. Narito ang pinakamahusay na doktor, tatay. Paalisin mo agad ang mga tao para magsuri sa paligid kung may panganib at maghanda ng ruta ng pagtakas. At saka, subukang makipag-ugnayan sa maestro ni David kung hindi ito magtagumpay. Maghanda ng ruta ng pagtakas. Masyadong mapanganib ang bahay. Ang mga kaaway ni David ay malamang na hindi mga taong kaya nating harapin. Sige, gagawin ko ito kagad, ikaw at si David. Kailangan ninyong protektahan ang inyong mga sarili. David, poprotektahan kita tulad noong bata pa tayo. Pero ngayon, tiyak na hindi kita mawawala. Oh, aking tanggang anak. Paano naman ang iyong sariling kaligtasan, ni hindi mo man lang nabanggit? Hindi, ko hahayaang may mangyari. Sa iyo, hindi mangyayari yon. Manggahas kayong hawakan ng isang lalaki mula sa bundokland iyan. Ang bundokland iyan ay nakapagligtas ng hindi mabilang na buhay. Gusto mo bang maging una na mamatay sa kamay ng bundokland iyan? Ang nagsabi ng pagpasuko sa kanya ay nagsisimula ng pataksil na atake. Kung papatayin ninyo si David, hindi ko kayo patatawarin. Hahaha, ang imperial na preceptor. Ang bundok luntian. Ang pinakamayamang tao sa timog na lalawigan. Ang sinaunang angkan ng sining panlaban. At ang subasta ng Zenith. Hahaha, marami siyang tagapagtanggol. Ikaw pala. Lilith de la Cruz, pangalawang pinuno ng samahan ng itim na dragon. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko sa hustisya o dalhin sa hustisya. Tinatawag akong nakakatakot na Lily. Sino ang nakaisip niyan? Bago ka kumilos, binabanggit mo muna ang buong pangalan ko. Talagang nakakainis. Iyon. Walang hiya ka. Oh, kaibigan ko. Hindi, munting binibini. Ang galaw mo. Talagang, hindi ko inakala iyon. Lilith de la Cruz, ang pinakamalakas na tagapagpatupad ng samahan, ang pangunahing asong pang-atake ng pinuno ng itim na dragon. Malakas siya, mas mataas pa sa akin. Ipinanganak noong 19 na po. Sino ang nagsabi sa iyong biglang ibunyan ang edad ng isang tao? Nakakainis. Sabihin ko, binibini. Nagbibiro ka lang sa akin. Narito kami para agawin ng isang tao. Paano magpapadala ang boss ng isang matandang brewhouse?
Hindi ako nagbibiro. Kapag sinabi kong kukunin ko ang buhay mo, hindi nagbibiro ang master na ito. Kapag sinabi kong kukunin ko ang buhay mo, nasa palad ko na kita. Haha. Mga kapatid na babae, sigurado ba kayo? Sige, gawin niyo ang gusto ninyo. Hindi naman kayo makakagawa ng tunay na pinsala kay David, kahit na. Ikaw. Huwag mong saktan si David. Oh, cute. Nandito ka na pala. Elena, ikaw na lang ang natitira ngayon. Ano ang gusto mo? Ano ka ba? Ang anak sa labas ng matandang hukluban na si Ginoong Ricardo Reyes. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Reyes. Kung maglakas loob kang saktan siya, gagastusin ko ang buong yaman ko, at maglalabas ng pabuya. Pabuya. Ay, naku, pinagalitan mo ako. Alam mo ba kung ilan ang pabuya sa akin? Akala mo ba natatakot ako sa mga pabuya? Marahil hindi mo alam, pero dating tagapagpatupad ako. Kapag mas mahal ang pabuya, mas mataas ang bayad sa pagpapakita. Malapit nang dumating ang palasyo ng Aegis. Hindi kayo makakatakas. Sumuko na kayo. Hindi kayo pababayaan ng bundok lang iyan. Layuan ninyo si David. Ha. Ang kabaong ng ugat ng dragon. Ang mapa ng ugat ng dragon ng Aethel. Lahat ay nasa maliit na kahon na ito. Basta't makukuha ko ang dugo ni David at mabuksan ito, ang buong mundo ay lulukuban ng samahan ng itim na dragon. Maging makatwiran kayo, mga kapatid na babae. Okay. Kung hindi, Huwag niyong sisihin ang sarili ninyo kung magiging bastos ako sa inyo. Ang sipakong ito ay sapat para babaliin ang iyong mga buto at pupunitin ang iyong laman. Pero huwag kayong mag-alala, napakabait ko, pangako ko, na gagawin kong mas hindi masakit ang inyong paglalakbay sa kabilang buhay. Umalis kayo. Kayo ang umalis dito. Anong tinitingnan ninyo? Magsumikap kayo. Basagin ninyo para sa akin ang hayop na bagay na ito. Hindi. David, umalis ka dyan. David, Elena, Tapos na. Anong nangyari? Anong nangyari? Siya yun. Ginoong mayaman, gusto niyang bugbugin ang mga asawa mo. At gusto ka ring bugbugin. Kung ako ang nasa kalagayan mo, di ko kayang lunukin ang paghamak na to. Di ko kayang tirisin. Kapag napatumba ka na, huwag mo nang banggitin pa ang mga asawa mo at kung gaano sila kawalang katarungan. Binugbog ko ba sila? Huwag mo akong pagbintangan ng maling akusasyon. Sandali lang. Talagang di ko na kayang tiisin. Sabi mo hindi mo sila binugbog. Ako ang may hawak ng kapangyarihan dito. Ibalik mo ang kabaong kay David. Ang huling tao na nangahas na kausapin ako ng ganyan ay pinagpapatay ang buong angkan. Ikaw ang pangalawa. Bibigyan kita ng like para dyan. Pero hindi ko sila binugbog. Talagang hindi. Anong nangyari sa kanila? Ito ang kanilang karangalan. At siya. Nag-aalala siya sa'yo. Natatakot na baka malungkot ka sa biyahe. Gusto ko lang kayong hatiin sa baywang, sa gitna, pero huwag kayong mag-alala. Tiyak na hindi ito masakit. Nauunawaan ko. Kung gayon, wala nang pag-uusapan. Kung hindi tayo makapag-usap, edi huwag. Aegis na hindi masisira. Ang maestro na walang talo, guwapo, at maingat. Ang nagturo sa akin ng pinakamataas na teknik na ito, sakto ang timing. Gising ka na rin sa wakas, kung hindi, talagang 10% lang. Ang tsansa kong manalo. Masyado mo akong maliitin.
Talagang mayabang ka. David, pigilan mo na ang pagpapanggap. Para lang sa'yo, nagsakripisyo ako ng mga buhay. Para masterin ang teknik na ito. Paano ako naging mayabang? Hindi ba't para sa'yo? Ginawa ko ang lahat ng ito. Ngayong araw, tiyak na. Nasa palad ko na kita. Ang yabang mo, kinakalkula mo pa. Ang 10% tsansa mong manalo. Hindi ko talaga maintindihan. Kung saan nang gagaling ang tsansa mong manalo. IGs na hindi masisira. Balat na bakal. Paano ka naging ganito kalakas? Tanong ko sa'yo nang ako'y bumaba mula sa bundok. Paano kumalat ang mga chismis? Ang pinagmulan ng medisina ay bumaba, nagpakasal upang magdala ng biyaya sa mundo. Ang pinakamalakas na apprentice sa kasaysayan ay bumaba mula sa bundok. Sinong babae ang mapapaboran? Ang interview ngayong araw ay magbubunyag ng mga sikretong fetish ng apprentice na walang kamatayan. Hindi. Anong channel ito? Yung mga misteryong hindi nalutas ay mayroon ding palabas na tinatawag na ang postpartum care ng apprentice ng walang kamatayan. Sige, tama na yan. Narinig mo ba yon? Ang pinakamalakas na apprentice. Sasabihin mo bang may tsansa kang manalo? Hindi ka ba mayabang? Tanong ko sa'yo, ang liping winasak na binanggit mo kanina. Anong pamilya yon? Ang timog na lalawigan ng Aethel. Ang pamilya Santos. Ang pamilya Santos. Tumahimik ka. Katahimikan. Opo. Ang inyong pamilyang Santos. Alam mo ba kung bakit ka lang hinimatay? Sandali, sinasabi mo ba na si David ang naghimatay ng kusa? Hindi ninyo ginawa. Hinimatay? Hindi ba siya? Naiintindihan ko na. Tatay, umalis na tayo. Hindi na tayo matutulungan ni David. Paano tayo alis? Hindi pwede, kung hindi mo ito ipapaliwanag ngayon, mawawalan na tayo ng pagkakataon. Hindi na siya magtatagal. Umalis na tayo. Ano? Imposible. Nasa lupa na ang pangalawang pinuno. Ngayon, sino pa ang makakapagbanta sa aking manugang? Umalis na tayo. Tatay, bilisan mo. Noon pa, ang puso mo'y tumigil ng tumibo. Alam kong, hindi ka na magtatagal. Isang walang kamatayan ang dapat na nagligtas sa'yo. Ngayon, nakilala mo ako. Ang kalamidad ng baliktad na kapalaran mo ay dumating na. Ang kalamidad ng baliktad na kapalaran. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabihan ako ng aking guro tungkol sa kalamidad ng baliktad na kapalaran. Babalik na ako ngayon. Hintayin mo ako. Mukhang kailangan na nating magpakasal sa lalong madaling panahon. David, ang samahan ng itim na dragon ay nang aapi sa mga tao at patuloy na lumalago. Imposible silang puksain, bagamat napigilan natin ang kanilang plano na agawin ang mga ugat ng dragon sa pagkakataong ito. Marami sila at malakas, at ang paghahanap sa mga ugat ng dragon ay isang bagay na mangyayari na lang sa tamang panahon. Ako at si Aethel ay nangangailangan sa iyo. Ganun pala ang sitwasyon. Cassandra, napakadakila ng puso mo. Nagkamali ako sa pag-intindi sa'yo. Huwag kang mag-alala. Upang malutas ang problema ng samahan ng itim na dragon, ako lang ay sapat na. Pero sila, Walang pero, kapag sinabi kong lulutasin, ibig sabihin ay ganap, walang pag-aalinlangan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kasunduan? Bakit? Tingnan mo, ikaw ay isang mortal lamang. Hindi kita madadala sa pag-akyat, pwede ba? Anong silbi kung sasabihin ko sa'yo? Makakaakyat ka ba kung gayon? Hindi. Hindi ko balak pakasalan ka. Aking mahal na manugang. Tatay, Gusto ko lang sana bumaba. Para makita ka. Para sa katulad kong tao, na halos ubos na ang oras. Ang ginagawa ko ay sapat ng makasarili. ang ugat ng dragon ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang walang kamatayan. Ginang, alam mo ba ang sinasabi mo? Gusto mong gamitin ang kapalaran ng ugat ng dragon para baguhin ang personal na tadhana? Alam ko, sa buong buhay ko, para sa bansa at sa mga tao nito, hindi pa ako naging makasarili. Ni hindi ako kailanman tumaya ng malaki. Pero sa sandaling iyon kanina, hindi ko alam kung bakit. Gusto ko lang na makasariling tumaya kay David.
Ah, ganun pala. Hindi naman kadalasang tumataya si Cassandra. Pero kapag tumaya siya, malaki ang pusta. Gusto mong tayain na ako ay mabuting tao. E paano naman ang lahat ng oras na ginugol ko sa paghahanap sa iyo? Ako, Anak, alam kong si David ay responsableng lalaki. Kaya, anak, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, tiyak na tutulungan siya ng tatay mo. Tatay, ipagbigay alam sa ating mga kamag-anak at kaibigan. Ikakasal na tayo. David, kahit dumating ka man o hindi, ihahayag ko na ako, si Elena Reyes, ay nakipagkasundo sa iyo. Elena. Gumaling ka na. Pagkatapos inumin ang halamang lilaulapan, mabubuhay ka ng mahaba at masaya. Magiging masaya ka sa buong buhay mo. Bakit mo pa kailangang gawin yon? Masyadong mahaba ang mga dekada. Gusto ko lang samantalahin ang araw. Seryoso. Mas madrama ka pa kaysa sa iba. May tuturing kitang ang susunod na reyna ng mga teleserye. Pero, kulang sa dating ang tingin mo. Seryosohin mo. Ulitin natin. 3, 2, 1. Action! Paano ko nakalimutan? Tungkol sa'yo, cute. Ngayon, sa tingin ko talo na ako. Aalis na ako. Sa susunod, makikipagtsami ulit ako sa'yo. Hoy, wag kang magpanggap na wala ako rito. Siyempre, may panghuling baraha ako para iligtas ang buhay ko. Kaya natural, wala akong takot. Kaya hayaan mong makita ko kung ano ang nangyayari. Ididiin ko lang ang leg ko rito, at hindi mo pa rin ito magagawang putulin. Huwag kang maniwala. Subukan mo. Bilang isang lalaki, kapag sinabi mong, subukan mo ako, lampas ka na sa hangganan. Ay, naku! Iginagalang na igalang ng maestro ang pamilya Fang. Matapos silang patayin, nagpatayo pa siya ng puntod para sa kanila. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hoy, saksakin mo ako, hawakan mo ako. Sige na, saksakin mo ako, hawakan mo ako, saksakin mo ako, hawakan mo ako, hawakan mo ako. Ako lang at ang maestro ang nakakaalam ng lokasyon. Bakit hindi mo ako sinasaksak? Inaasahan mo bang sasabihin sa'yo ng maestro? Hoy, hawakan mo ako, hawakan mo ako. Guwapo. Ay, walang kamatayan. Kung hindi mo alam, walang kamatayan, manood ka pa ng mga palabas. Hindi mo ba alam na may tinatawag na teknik ng paghahanap ng kaluluwa? Kunin mo ito. Hindi na kailangan kung gagamitin ko ang ugat ng dragon. Para baguhin ang aking kapalaran, hindi ako karapat-dapat. Pero, Walang pero. Ang paraan ng pagsasabi na may mababangi, malalagot ako. Ang paraan na may mataas na ni. Dahil si Elena, ang nagbigay sa akin ng ilang buwang karagdagang panahon. Ayos lang. Aking mahal na manugang, huwag kang mag-alala. Dahil tinawag mo akong tatay. Ang matandang ito, hindi ka bibiguin. Mula ngayon, ang paraan ng pagtrato ko kay Elena, ay siya ring paraan ng pagtrato ko sa iyo. Tatay, sasabihin mo ba na ituturing mo akong sarili mong anak? Ha ha ha, tama. Mula ngayon, ang aking yaman ay iyong yaman. Gastusin mo ng gusto mo. Boss Reyes, maging tiyak ka. Sa iyo, sa kanya na iyon. David, hindi ka nag-iisa. Sisiguraduhin kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandito kami para sa iyo. Ang palasyo ng Aegis ay dumating na. Lahat, umalis kayo sa aking daan. Dapat ninyong tiyakin na ang aking manugang ay hindi mawalan ng kahit isang buhok. Kung mawalan siya ng kahit isang buhok, luluhod kayo para hanapin yun. Opo, Gino. Ang daming tao. Ay, tatay. Ang tagal niyo talaga. Huli na kayo. Ay, naku. Ulat, nakahanap ng isang buhok. Hoy, hoy. Hinila mo ang buhok ko. Walang kahit isang nawala. Ilan ang hinila mo? Apat, 5, 6, 7, 8, 9. David, Anong ginagawa mo rito? walang oras para magpaliwanag.
Mag-iwan tayo ng tagapagmana para sa bundok. Ha? Mia, kumalma ka. Wala tayo sa bundok ngayon. Nasa bahay tayo ng ibang tao. Yun nga ang gusto kong mangyari. Sige na, hindi na kita lolokohin. Pero may mahalagang bagay. Ano yon? Sa totoo lang, ang maestro ang nagutos sa akin. Ang maestro ang nag-utos sa'yo para mag-iwan ka ng tagapagmana para sa kanya. Aha, nahuli kita. David, may konting pagtingin ka pa rin sa akin, hindi ba? Sige, balik tayo sa usapan. Ang matandang maestro, ang nagutos sa akin na gabayan ka. Lenan, Sabi niya, kung gusto mong makalaya sa iyong kapahamakan sa kamatayan, kailangan mong matugunan ang dalawang kondisyon. Lenan. Sabihin mo, Yun lang ang sinabi ng maestro. Napabuntong hininga pa siya. Ano ang sinabi niya? Kung sino ang nagtali ng kampana, siya rin ang magkakalas nito. Upang talunin ang panloob na demonyo, dapat alisin ang lumikha nito. so, tungkol ito sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak at pagpatay sa samahan ng itim na dragon. Ang tanga-tanga mo, Ako ba? paano naman ako? Siguro si Binibining Luna ang nagligtas sa akin. Medyo mahirap yun. Ano, hindi ka sumasang-ayon? Hindi naman. Kasi lang, dinukot siya. Kinidnap? Impossible. Wala akong naramdamang pagbabago ng tunay na enerhiya. May posibilidad kaya na maraming tao sa mundong ito ang kayang magtago ng kanilang aura. Marami nga, sa totoo lang, nang nakasakay ako sa aking espada na naghahanap sa iyo kanina, nakita ko siya at ang isang matandang lalaki na kinidnap pagkapasok pa lang nila. Sino? Sabihin mo sa akin. Nako, David, anong pagkakataon? Ito ang iyong panloob na demonyo mula sa Black Dragon Society, si Darian. Gaya ng inaasahan, bukod sa kanya, ang pamilya Garcia. Salamat Mia sa pagtulong sa akin na maalis ang isang opsyon. Aalis na ako. Ito ba ay purgatorio? Ginoong apprentice. Ayos ka lang ba? Upang tulungan kang linisin ang mga hadlang. Para sa iyong death calamity. Ang Imperial na Preceptor Cassandra ang nagdala sa amin dito. Pinagkadalubhasaan na ni Darian ang kanyang mga sining demonyo. Bilisan mo, iligtas mo ang Imperial na Preceptor. CJ. Narito din ang batang ginang Elara. Bakit siya nagpaparisk ng ganito kahit kaunti lang ang kanyang kapangyarihan? Ako. Anong klaseng walang kamatayan ako? Nahinayaan ang napakaraming masaktan dahil sa akin. Darian. Magandang alak, magagandang bundok, at nakamamanghang tanawin. Paano ito magiging kumpleto kung walang magagandang binibini? Hindi ba tama ako? Ay, ikaw. Ikaw. Sa halip na mag-utos mula sa likuran, ipinipilit mong pumunta sa aking sekta para labanan ako. Ikaw ba talaga ang imperial na preceptor na aking kinakalaban sa lahat ng mga taong ito? Dapat matagal na kitang inalis. Swerte mo lang na umabot sa pagka-master ang iyong masamang pag-cultivate. Talo ay talo. Matigas ang ulo mo pa rin. 10 karayom ng limbo. Walang silbi. Darian, hindi ko matutulungan si David. Hindi na magtatagal ang buhay niya. Hindi namin kayang isugod ng aming pamilyang Garcia. Ang pagtulong sa kanya, bakit mo ako hinuli? Tama ka, wala kang silbi sa akin. Pero mabuting tao si David. Bihag, naiintindihan mo. Impossible. Hindi niya ako maililigtas. Tungkol naman sa iyo. Ang iyong pinakamalaking pagkakamali ay ang pagiging sobrang mapagmataas. Kung may kalahati ka lang ng kanyang katapatan, hindi ka manghulog sa aking mga kamay. Kahit may 100 bihag ka, mahuhulog ka pa rin sa aking mga kamay. Lumaki ka na. Napakaliit mo noon sa aking mga bisig. Ang bilis talaga ng panahon.
Heto. Sige na, sige na. Patingin ng mas malapit. Suwail. Akala mo ba haharapin kita nang walang kahandaan? Nandito lang ako, subukan mong gumalaw. Magkadugtong ang kapalaran nila. Sa pamamagitan ng spell ko, patayin mo ako at mamamatay silang apat. David, huwag mo akong intindihin. Hindi mo na kailangang iligtas ako. Ang pagkakaroon mo sa mundong ito ay sapat na. Huwag kang mag-alala sa akin. Sirain mo lang siya. Iligtas mo lang ang isa na tunay mong gusto. Huwag mong gawin ito. David, alam kong nagkamali ako. Hindi na kita aabalahin. Nakikiusap ako. Iligtas mo ako agad. Ayokong mamatay. Tumahimik ka. Ililigtas kita. Pero kailangan mong sumunod sa batas. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Talagang ililigtas niya siya. Ang mabubuting tao ay maraming kahinaan. Kahinaan. Pag sinabi kong huminto sila, ang ibig kong sabihin ay, hindi naman kailangan. Akala mo ba ikaw lang ang lumakas? Noong lipulin ko ang buong pamilya mo, walang kapantay na ako sa mundo ng mga mortal. Akala mo ba, nasayang ang aking mga taon? Anong klaseng tingin yan? Mayabang. Tapos na. Tapos na. Wala akong ni anumang sugat. Apprentice ng walang kamatayan, wala kang espesyal. Hindi ka pa rin maglakas loob, di ba? Ramdam mo bang, huminto na ang oras. Pinalakas ko ang pandama mo. Tumagos na sa iyo ang espadang ito. Hindi mo pa nararamdaman ngayon. Pero paparamdam ko ang espadang ito. Na tumatagos sa iyo ng paunti-unti. Ang prosesong ito ay tatagal. Ng 100 taon. Akyat ka. Tapos na. Hindi mo ba siya aayusin? Tapos na. Ganap ng tapos. Ang bagal. Ang bagal. Bilisan mo. Bilisan mo at tusukin ang puso ko. Nakikiusap ako. Tingnan mo kung sino ang bumalik para gamulo ulit. Pumili ka. Sumama ka sa akin. O kaya, silang dalawa ang piliin mo. Lenan, pwede bang tumigil ka sa paggulo sa akin? Hindi pa naayos ang aking death calamity. Tapos na usapan. Sumama ka sa akin.